is very important for you guys because sometimes we miss you, no, during nighttime, and we miss you then during daytime. Last Monday, last Monday parang ano lang, konti lang tayo, no? So, before ako magbigay ng workshop, mag-ano lang tayo, alignment muna tayo sandali, no? Alignment lang tayo. Alam nyo ba na taga-lifestyles tayo? Type yes pag alam nyo yon. Sige nga, tingnan ko kung alam nyo pa. Baka hindi nyo alam. Yan, si Ma'am Philine, alam niya na taga-lifestyles daw siya. Yes, oo, yes. Dami, yes. Alam nyo taga-lifestyles kayo. Next na question, alam nyo ba yung responsibility nyo as distributor? Oo. Yes or yes? Of course, yes. 'Di ba? So, ano yung responsibility natin as distributor? Okay, una, ano lang, recap lang ito. Una, marunong mag-smile. Yan. Talagang nakita ko si Roslyn Akain. Dapat magbukas kayo ng ano nyo, ng camera. Si Ma'am Hilda, sobrang ganda na ni Ma'am Hilda. Parang mas maganda ka pa kay Ma'am Beauty, Ma'am Hilda. Parang iba yung beauty ni Ma'am Hilda ngayon, no? Puting-puti ka na kay Ma'am Beauty, Siyempre, oh. downline ko Lalong yan. bumabata. Dapat maganda. Lalo pumabata si Ma'am Hilda, no? Mga Oo, downline ko maganda. ayan, oo. Siyempre, si Honor, si Honor pala ito si may turuan mo to si Honor mag-change ng name niya ha, para hindi siya Honor yung pangalan niya. Okay. So yun yung ano natin, no? Goal natin na paano natin ma-execute yung responsibility din natin. So ano yung responsibility natin? No? Pinaka number one na responsibility natin is ano? Ano sa tingin nyo? Hmm. Sige nga, mag-isip muna kayo. Mamaya na lang. Kasi mag-isipan nyo. No? Hindi kayo makasagot no. Ano ba responsibility ko as distributor? No? Of course, our great responsibility here in our business is by following the system. Agree kayo doon? Because you cannot grow your business if you don't follow the system because the system is our culture. And that culture, yan yung magbigay sa atin ng organization. 'Di ba? Organization. Remember, sabi nga ng ano natin ng NDSO, it's not magic, it's the proven system. Okay. So, ngayon naman, third na question, ano yung responsibility mo as upline? Upline. No, I'm talking about upline. Ano yung responsibility mo? Ano kaya sa tingin nyo? Parang wala nang makatype, no? Walang makasagot. Sige nga, tingnan natin kung marunong ba kayo. Yan, dalhin sa system. Sabi yan yung responsibility natin. Ano pa? Ano pa yung responsibility natin? Oo. Turuan. Yes, tama. Oo, ano pa? Attend all functions. Ano as mentor, ano yung responsibility natin sa mga downlines natin? Na? Ano yung responsibility natin? Para alam nyo, service. 'Di ba? Serve our downline. In what way? Sir, paano ko sila isi-serve? Painumin mo sila ng tubig, lutuan mo sila ng pagkain, yan yung service. 'Di ba? Service means you work with your downline even without income. Kaya nyo yan? And that is a form of service. Sabi nga nila, that is servant leadership. Diba, Ma'am Cheryl? Yan si Ma'am Cheryl kasi ano yan. And servant leadership is very, very important. Why servant leadership? Because hindi mo talaga makayang gawin, hindi mo pwedeng maabot yung gusto mo pag hindi ka magsiserve, no? As a leader. So, hindi rin pwedeng hindi ka mag-lead. Pero, ibang klaseng leader, servant.
At once na maintindihan niya ng distributor na servant siya, so ano yan? Parang happy siya sa ginagawa niya. Even pagod siya. Naranasan niyo ba yon na pagod kayo, talagang parang nauubos na yung energy niyo, tapos hindi man lang kayo nakabenta, tapos wala man lang bumili, 'di ba? Pero pag uwi niyo sa bahay, excited ka, excited yung downline, parang hindi kayo mag-uwian, nag-uusap kayo, tapos lalabas na kayo, nag-uusap pa rin. Naranasan niyo yan? Yung parang, ano bang tawag nila noon yan? Parang, yung hindi mapuputol, parang ayaw umuwi. Usap ng usap, usap ng usap. Yun ang reason bakit nagalit yung wife sa akin, nagalit yung wife ko, sabi niya, kayo parang ayaw niyo na matulog. Tapos, yung pinag-usapan niyo, paulit-ulit lang. Kasi sobrang excited natin, di ba? Sino ba dito ang excited? Oh, taas ang kamay sa mga excited na tao. Yan. Because you know your service. Okay. Ngayon, sometimes kasi, or most often times, parang parang ano tayo, nawawala na tayo sa module natin. Module talaga? Yes. Bakit? Kasi parang yung meeting natin, yung hope, hindi DSO, workshop, kahit online yon, parang wala nang uma-attend. At parang hindi na siya priority sa mga distributor, hindi na siya pina-prioritize because baka nalimutan na niya yung responsibility niya. Okay? Remember, if you want to grow our business, system is very important, and that system, hindi yan mag-work si system hanggang hindi mo kaya gawin yung pattern doon sa system, yung pipeline niya, 'di ba? Ano yung pipeline? Number one-on-one, two-on-one, home meeting. So magdadala ng tao. Tapos dadalhin sila sa Hope, dadalhin sila sa NDSO, dadalhin sila sa workshop, National Leadership Training, RLT, National Gala, 'di ba? Aakyat ka sa ladder of success. Meron ba kayong nakita na distributor na na-promote tapos walang tao? Meron, sir. Binili niya yung ano niya, promotion niya. Kawawa naman 'yon, 'di ba? Merong nagsabi sa akin na distributor, "Alam mo, Sir John, huminto ako doon sa group na 'yon. Bakit? Kasi pinapabili kami ng pinapabili ng product para lang ma-promote kami." Imaginein mo 'yon? The most dangerous part or journey ng isang distributor, 'di ba? Yung parang ano na siya, greed na siya doon, greedy. Greedy tama ba yung ano ko term ko? Greedy na siya doon sa promotion na hindi naman totoo. Yes or yes? So, tanong ako ulit, sino dito gusto ma-promote? Taas ang kamay. Sige, taas na lang ang kamay. Wag na lang kayo mag-type. Di naman kayo marunong mag-type. Eh, baka si yes. Gusto niyo ma-promote, di ba? Ano ba ang sa promotion? Ano ba yung nakikita niyo pag na-promote ka? Sige nga, anong makikita mo sa sa promotion? Anong makikita natin? Number one, money. Course. Nag-grow yung team. Course. No, ano pa? Excitement. Tao, yes, Ma'am Cheryl, tao. Ito si Ma'am Cheryl, Ma'am Philaine, ano na to? Lutong-luto na to si Ma'am Cheryl. Dapat hindi yan ma-overcook. Kailangan na yan malagay sa system si Ma'am Cheryl para hindi ma-overcook. 'Di ba, Ma'am Cheryl? Magaling yan sa ano namin, sa klase namin sa social media. Nako, tatalunin kayo niyan, no? So, yan yung pinaka-importante na maintindihan natin. Kasi sometimes parang binabaliwala na lang yon. Nowadays,
Parang nabaliwala na lang yon. Yes, gusto natin pero nasa utak lang. Tama? Gusto natin yung promotion kasi alam natin promotion, there is money, lalaki yung team, excited ka, 'di ba? Merong growth sa organization, ma-inspire yung mga tao. But sometimes nagiging ano na rin ito parang pride. Okay naman na pride sana pero parang ibang klasing pride yung na ano sa kanya. Because ako naka-experience ako dito na parang pag merong na-promote sa organization ko, wow, sikat ako kasi merong na-promote. Pero iyak naman yung na-promote. Bakit siya umiyak? Kasi hindi ko alam. Baka ano siya. Yan yung sabi nila, ano ba yung ano natin noon? Parang himaya or katarungan. Ano ba yun? Meron silang ganyan. Okay. So now, ano pala pag-usapan natin ngayon yung principle? Ang purpose ko dito, bakit ako nakipag-usap sa inyo? Because gusto ko na maintindihan nyo ano ba talaga ang gagawin natin para ma-stretch natin yung team natin. Gusto niyo yon? Kasi parang ngayon, parang lastiko na tayo na, parang lastiko na pag i-stretch mo siya, parang natatakot ka na maputol. Parang ganun na tayo eh. Vulnerable na masyado yung distributor. Parang hindi na nagpunta ng ibang lugar kasi na nagtitipid. Wala naman siyang pera, 'di ba? Hindi na siya nag-ma-attend ng mga function or hindi nga siya nag-i-invest and even doon sa social media niya, hindi nga siya nag-i-invest sa social media na, no? Tapos wala pa din naman siyang pera. Kasi akala niya natipid niya 'yon. Hindi niya na-stretch na paano niya gagawin 'yon sa self niya. Sabi ni Ma'am Eva sa akin. Story to ha ni Ma'am Eva. Nung nagbayad ako ng ano ko, ng lupa ko, 1 million a month 'yon ang bayad ko sa lupa ko. Kasi 15 million 'yon. So pinautang sa akin 'yon, 1 million a month. Can you imagine that? 1 million a month? So nagbayad ako ng 1 million a month. Nung malapit ko na matapos yung 1 million a month, syempre, 'di ba, talagang nagtitipid ka kasi kailangan mabayaran mo yung lupa na 'yon. Sabi ni Ma'am Eva sa akin, June, maghanap ka ulit ng babayaran mo na 1 million a month. Para dyan yung standard mo kasi nakaya mo na yan for 1 year. Ibig sabihin yan na yung standard mo. So parang ang isip ko, sabi ko, hindi siguro alam ni Ma'am Eva na talagang ano ako eh, talagang grabe yung trabaho ko. Tapos sabi niya, pag hindi mo yan ginagawa, yung kita mo, babalik yun sa dati. Imaginein mo yon, magre-react magre-react ang tao. Ako mismo nagre-react ako doon kasi 'di ba parang ano talaga 'yon, talagang nag-iisip ako everyday, ano yung gagawin ko, paano ako magtrabaho, ano yung para hindi bababa yung kita. Ganon yung experience ko. Pero what happened? Wala akong mahanap na mangutang ako ulit. Parang meron ka ba eh? Meron ka ba? Alam mo, naging totoo yon. Sabi ni Ma'am Eva sa akin, na parang nahirapan na akong magbayad ng 500,000, kahit 500,000 a month, no, na magbayad ako. Parang nahirapan ako. Pero nung 1 million a month, bakit nakaya ko yon? Napansin niyo yan? Na pag na-stretch mo yung self mo, tapos nasanay ka na doon, yun na yung standard mo. Yan yung reason bakit ang tao, pag mahirap siya, yan lang yung kita niya, yan lang yung kita niya, tapos nasanay na siya dyan, yan na yung standard niya. Hindi na siya na-stretch. Tonight, gusto kong ma-stretch kayo na masaya kayo. Gusto niyo yan? Hindi yung stretch na pressure kayo. Kasi iba yung pressure. Alam mo, pag na-pressure ka, meron kang hubag. Ano yung hubag? Bukol.
Yan, so nagkakabukol ka pag na-pressure ka. Ano pa, na-anxiety ka, tapos isip ka ng isip. Alam niyo ba yung isip ng isip tapos hindi makatulog? Tapos nag-iisip, tapos hindi siya makatulog. Anxiety yun eh. It's a form of anxiety. Di ba, Ma'am Philaine? O, kasi nurse to si Ma'am Philaine. So, yan yung ano. Pero itong stretch natin na masaya tayo. Gusto niyo yan? Sinong gusto, no? Type me nga kung gusto niyo nga. Sige nga. Yes, Sir John. Tama, John. Magka-cancer if so much stress. Sino to si Malu? Si Ma'am Malu. Yan, si Ma'am Malu pala taga Davao. Parang may nakita ako ditong maganda. Si Mary Ann Naponi. Wow, nandito. Hi, Mary Ann. Grabe. Matagal ko nang hindi nakikita itong mga ano. Tingnan nyo, pag hindi kayo nagpakita, hindi ko kayo nakita. O hindi ko kayo napansin. Tingnan mo si Ma'am Rose din. Simple-simple lang yan, no? Di ba? Pero yan, si Ma'am Hilda. Mhm. Okay. So, ito yung principle. Gusto niyo ito? Mm. Gusto niyo ito? Mas stretch kayo pero masaya kayo? Yung parang nagtatrabaho ka pero masaya ka, hindi ka stress. You like it? Yes? Okay. Pero ito yung principle. 'Di ba? Remember, God designed growth into creation. Alam niyo ba yon? Yung Panginoon nagdi-design yan, growth sa creation. Nung pag-start pa lang ng creation, dinidesign na ni Lord yung growth. Hindi lang sa mga hayop, mga halaman, kung hindi sa tao. So, design na yung growth na yan. Alam niyo ba yon? Mm. So, kung tingnan natin sa creation, when we go back to the beginning, di ba? Seeds multiply, di ba? Dumadami yung mga seeds. Yung mga kahoy, trees multiply. And people multiply. Kasi yun nga sinabi, go and multiply. So, totoo yan. So, God designed, even before the creation, God designs us na mag-grow tayo. 'Di ba? So, meron talagang growth tayo. Kaso lang, nagdi-demand siya ng timing. Hindi siya pwedeng walang timing. Kasi pag isipin mo, yes, merong growth, pero parang gusto mo ng growth kaagad, pero hindi ka naman na-align, 'di ba? Doon sa gusto ni Lord sa iyo, walang mangyayari, no? So, merong growth, yan, lagay natin sa ating utak yan. Merong growth, but it demands timing. Every time na magsasalita ako, meron akong ginagawa. Secret ko ito. No? Ang secret ko parang, 'di ba, yung tinuturo ni Coach Chan, ginagano ko yung utak ko. Tapos ginaganyan ko yung utak ko. Yan, ginaganyan-ganyan ko siya, yung ulo ko. Yan, dito para maano yung ano ko. Kasi para ma-aware ka lang. Now, gusto ko yun yung maintindihan ito na ma-aware sana kayo na growth is automatically binigay na ni Lord sa atin yan. Yes or yes? Yes, di ba? So, ibibigay ni Lord sa atin yan, but we have our responsibility. Ano yung responsibility natin? Sabi nga ni Eva, plant a seed and I will make you a tree. Sige, ma'am. Oh, bye-bye. Bye-bye, ma'am. So, our responsibility is to plant. Yes, tama? Makinig kayo ha, kasi sayang huwag kayo matulog. Our responsibility is to plant. And then after you plant, di ba, you water your plant. Yes? Siyempre, mamamatay yun pag hindi mo, linagyan ng tubig. And of course, nurture kung ano yung tinanim mo. So, plant a tree, tapos water mo siya, tapos sinunurture mo siya. That is only our responsibility.
Now, what is the responsibility of God? Ano yung responsibility ni Lord sa atin? The growth itself. Why? Because it's automatic. Sometimes, sasabihin natin, ay, wala akong growth. Parang wala naman akong growth. Parang hindi ako Because hindi mo naramdaman because you are not aligned doon sa ginagawa mo. There was a time na parang boring ako. Parang, parang wala, hindi ako productive. Eh ako pa naman ayaw ko na hindi ako productive. No? Parang magkasakit ako pag hindi ako productive. Yun yung isip ko. So, the question is, do I truly believe greater things, no, are responsible for me and my team? Naniniwala ka ba na meron talagang greater things na mangyayari sa iyo at sa team mo? Naniniwala ba kayo doon? Because it's automatic kasi yan eh. If you plant and you put water doon sa tinanim mo and you nurture your plant, then God automatically mag-ano siya, magre-respond siya. And the respond is growth. 'Di ba? Mag-grow yan. So, we set normally our goals. We set normally our goals. But sometimes, hindi nakukuha yung goal. Yes or yes? Tama? Hindi nakukuha yung goal. Bakit hindi nakukuha yung goal? Because the alignment, principle ha? Principle ito. The alignment itself, hindi mo ginawa. Ano yung principle ulit? Plant a tree, 'di ba? Tagtanim ka, you put water, and then nurture. That's the principle of life. Plant, put water, and then nurture. And God, yung responsibility ni Lord is the growth. Siya nang bahala doon. Nakuha nyo? Nag-gets nyo? At sana madadala ko yung utak nyo doon sa pag-intindi niya ang ginagawa natin kung ano lang yung ginagawa natin. Nag 1-on-1 ka, 2-on-1 ka, 'di ba? Umattend ka ng Hope, in DSO, workshop, and God will automatically siya yung kukuha doon sa growth ng organization mo. Why? Because you plant, you water, and you nurture. But the challenge is, parang ikaw hindi ka naman, parang ano ba yung tao na walang kain? Hindi na nurture, hindi na water. Parang, ang tawag noon? Parang pumaputla ka, di ba? Ikaw yung wala sa hope, hindi ka naman nag-iistipi. Malnourished, yes. Yan, thank you, Ma'am Philine. Matamlay, sabi ni Ma'am, oo. Imaginein mo yon, parang ganun ka na. Tapos ang inisip mo ngayon, ako na lang mag-isa. Di ba? Yan ang natin. Ako din ha, may experience ko yan. No? Parang ako na lang mag-isa. Bakit? Wala ng tao. Wala na akong organization. If you try to look back, nagpa-plant ka ba? Nag-water ka ba? Nag-nurture ka ba? Because the only principle, even our business, is plant, water, and nurture. And God, siya na yung gagawa doon sa pag-grow. Tama? So sometimes, our goal, ma-defeat yung goal natin. Why? Because hindi tayo align doon sa ginagawa. Okay. Now, there is a triangle of alignment because sometimes nawawala yung pattern natin dito. Gusto ko maintindihan nyo ito. Nawawala yung patterns. In what way nawawala yung pattern? Siyempre, nauubos yung downline mo. Parang ikaw na lang, tapos kinakawawa mo na yung sarili mo. Kawawa naman ako. Parang ginaganon mo na yung sarili mo. So, the alignment triangle is very important to understand because this alignment, it teaches us, no? This is the true success happen when you are aligned.
Yung totoong success, kasi success is not money. Di ba? Marami namang mga tao na daming pera pero pangit naman ang buhay nila. That's not success. Success is meron kang pera, masaya ka, marami kang kaibigan. Yan yung totoong success, di ba? O ano yung gusto mo, yan yun. So the alignment triangle, ipapakita ko to sa inyo. Because this is the real success na mai-experience ng isang tao if maintindihan niya ito. Number one is faith. Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo na yayaman kayo sa lifestyles, business? Or baka hindi na kayo naniniwala? Yun nga, hindi kayo makaresign sa trabaho nyo. Kasi hindi kayo naniniwala. Maniniwala ba kayo na lifestyles is the best business in the world? Because faith requires belief. Di ba? Kailangan paniwalaan mo yan. Linagay tayo ni Lord dito. Kailangan paniwalaan mo ito. Anong gagawin mo? Back to the principle. The principle is, ano yung principle natin kanina? Diba? Mag-plant, water, and nurture. Yun lang yung principle. So, faith is very important. Ano yung meaning ng faith? Diba? Things na hindi mo nakikita, pero pinapaniwalaan mo. Katulad lang yan ni Lord, ni God. Sino bang nakakita ni God? Wala namang nakakita. Pero bakit naniniwala ka? So, yun lang yun. The faith itself, yan yung nawawala, napuputol. The connection to the source is only faith. Diba? Bakit ka nagpipray? Oh. Kasi may paniniwala ka, yan ang pinapaniwalaan mo. So, belief is very important. So, faith is the first thing, no, doon sa triangle, no, yung real success na ma-experience mo, faith is number one. And even in our business. Number two, na triangle, alignment triangle. I'm talking about alignment triangle. That's why, after dito na pag-usapan natin, bakit maraming distributor na hindi nag-grow? Hindi nakukuha yung goal because they are not aligned. At tatlo lang ito, no? Number two, di ba? Number two is work. And work requires execution. Ano yung work mo? Ano yung ginagawa mo? Is it productive or not? Merong study. Merong study ito. Totoo itong study na to. Merong nagtanim ng bulaklak. Yung isang bulaklak, tinitest lang nila ito kasi meron silang nabasa na hindi daw pwede. Tapos yung isang bulaklak, ang linalagay nila doon, tubig na fresh na water. Yung isa, linalagay nila doon yung, alam mo yung water na, ano ba yung, hindi siya purified. Ano yung dead water na iniinom pag, ano na Mampilane, pag may sira yung ano niya sa pasyente. Oh, parang, ano ba distilled water. Okay, distilled water. And distilled water is dead water. Wala siyang minerals, no? Kasi distilled nga siya. So, linalagay nila 'yon. Try nila, ano nila sa bulaklak, and after a month, namamatay yung bulaklak na ang dinidilig doon, distilled water. Maybe, sometimes sa atin, yung dinidilig natin na tubig, wala ng mineral. Hindi ka na masaya. Diba? Ano yung mga walang mineral? Yung parang nagtatrabaho ka na lang kasi merong nag-text sa'yo na umorder ng product, hindi mo na talaga wholeheartedly na naniniwala ka
na gagawin mo ito kasi makakaserve ka, may purpose ito. So execution is very important, and work requires execution, and that is the number 2 na magiging align tayo doon sa source natin. That's number 2. And the last thing, the last triangle, the alignment triangle, for us to grow or to experience success in life is service. Because our calling, our purpose in this world is not making money, more money sa ano natin. Alam mo kung ano? Service. So that is the 3 triangle. Service. Because if we do these things, faith, which requires belief, work requires proper execution, and service requires helping people. These 3 things, this is the 3 alignment of the triangle, the alignment triangle, na ito yung magbibigay sa iyo na masaya ka sa buhay mo. The true success in life. 'Di ba? So, yun yung pinaka-importante. Pag merong isa dito na hindi mag-work, walang result. Pero pag nag-work to lahat, your organization will become sustainable. Imaginein mo yun, sustainable yung ano mo. Diba? So, yun ang importance. But the question is, yes sir, sige. Sir John, naintindihan ko naman yan. Sir John, ano ba talaga ang gagawin ko? Sir John, paano ko ba madala yung sarili ko? Parang ginagawa ko naman yan pero parang wala namang result. Alam mo, merong kulang talaga dyan. Kahit kayo mismo ang makasagot niyan. No? Just try to think or to reflect about your faith. Are you still believing na totoo itong opportunity? How about the work? Kasi ang pagpapalaki ng business natin is only the system. There is no other way. Hindi si upline, hindi si downline. Put people to the system. Isaksak nyo sa system yung mga tao. And that is execution. And of course, the most important thing, which is God designed us, is to give service to other people. Service, yun yung pinaka-importante sa lahat. No? So bakit hindi tayo makalabas-labas dyan? Bakit pigil na pigil tayo? Diba? Sabi ni Ma'am Philin, serve in gratitude of what God has done and you have received. It's like paying back through serving others. Yes! Totoo yan. Diba? That's a form of paying back to the Lord if you serve. Diba, Ma'am, sino bang? Ma'am Cheryl, yan, si Ma'am Cheryl pala. Yun is paying back to the Lord. We believe in Him. And you know what? What will happen? If we are aligned, this is the this is the assurance. If we are aligned, if we align ourselves, we believe, what the opportunity na na-experience natin ngayon. Ano yung opportunity na natin? Itong lifestyles business. And then we work happily ever after. And we serve people. Then, hindi nyo lang alam, money, abundance is there. Kasi remember again, back to the principle, gagawa lang tayo, then si Lord na yung bahala doon sa result. Lord, ikaw nang bahala sa result. Hindi mo na nga pwedeng sabihin sa kanya, alam na niya yun. Because you manage yourself already, na yan ang pinapaniwalaan mo.
Pero ito lang, bakit talaga hindi natin ma-stretch yung self natin? Alam mo ano sagot dyan? Over familiarity. Ewan ko kung agree kayo dyan. Over familiarity. Bakit over familiarity? Yan si ano, yan si Sir Jun. Gagalit yan sa akin pag ako ang tinitingnan dyan, parang utang yung ano niya. O, sisingilin na ako ni Sir Jun. Mga ganun. Ayan si Ma'am Beauty, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan na ano, mga ganyan ka. Meron ka ng heartaches. Meron ka ng ano because you are so familiar with your uplines na parang hindi ka na naniniwala sa sinasabi niya. Ayan si Mame, ano man yan si Mame, ganyan. Ayan si Ma'am Wendell, wala nga yung organization. Mga ganyan, di ba? Si ano, ang tagal na dyan sa lifestyles, wala naman. Wala namang nangyari. Si Ma'am Feli, ano yan? Maganda lang yan si Ma'am Feli kasi nag-workout yan. Yung iba, wala naman yan pera. Ang dami mo kasing ganyan Totoo ba yan? 'Di ba? Ino-open up ko lang kayo dito kasi this is the reality. Bakit nawawala yung faith mo? Bakit hindi ka na lumalaban dyan sa pangarap mo? Bakit pag konti lang na challenge, ayaw mo na kaagad? Or konti lang na challenge, natatakot ka na? Because over-familiar ka na masyado sa upline mo, sa downline mo, sa mga tao na sa paligid sa'yo. Over-familiar. Tinitingnan mo na yun, kinukompare mo na yung self mo. And once you compare yourself, there is judgment. And once na nagkaroon na yung judgment yung tao, ginajudge mo na yung tao, anong mangyayari? 'Di ba? Alam mo, pag nagja-judge ka ng tao, ikaw mismo ang naglalagay ng negativity sa sarili mo. Because you are judging others. What if binago ni Lord yan? 'Di ba yung mga masamang tao naging pastor, naging mabait kasi wala kang karapatan mag-judge sa kanila Yung bading, o baka baguhin ni Lord yun, lalaking lalaki na yun. O, 'di ba? You are not hindi ka pwedeng magja-judge. And tayo, alam mo anong nangyari sa katagalan natin? Ito, real talk ha. Huwag kayong magalit sa akin ha. Real talk, okay lang sa inyo? Goods ba kayo? Okay lang? Real talk lang ito. Because of over-familiarity, kilalang kilala mo na yung mga tao dito sa lifestyles. No? Sabihin mo, yan, wala namang organization yan. Yan, binili nila yung Ayan, samang ugali niyan. Ayan, inutangan ako. Ayan, Yun na yung sinasabi mo Meron ka ng personal problem. And once na de-develop na yung problem na yan, what will happen? Nako, wala na. Tingnan mo yung mga distributor na judgmental sila. Hindi yan mag-grow. Pero tingnan mo yung mga distributor na even there is trials, challenges, pero parang wala silang pakialam, tuloy-tuloy lang sila sa ginagawa nila because they are aligned, then nag-grow sila. Yes or yes? Alam mo yung mga reklamador na distributor, yung mga chismuso, yung mga nagre-reklamo, mareklamo, yan yung mga distributor na naghihirap sa buhay. Kasi wala na nga silang magawa sa buhay. And for my 23 years in this business, I saw plenty of distributor who are judgmental. They judge everything. Ang worst pa doon, nandadamay sila ng iba. Yun ang worst. Di ba? Kinakausap nila yung iba. Yan, sabi ni Ma'am Feli, baguhin na lang ang sarili. Huwag ka nang mag-judge ng iba. Hindi mo alam Only God knows, that people. Kasi ginawa yan ni Lord.
That's precious. Pag alam mo na hindi naman maganda yung ginagawa niya, edi ano ka lang, pero do not judge, hindi mo alam. Ka magja-judge sa kanya. Okay? So, that is very important. That's why hindi tayo alis. Yung organization natin uh, hindi makaulagwa yung ano natin. Papalaki. Ang hirap magpalaki. Lahat na iniisip ko, lahat na grabe. Ang hirap talaga magpalaki. Bakit? Kasi judgmental na lahat. Hmm. Ngayon, willing ba kayo na i-break natin itong parang sumpa na to. Sumpa. 'Di ba? I-break natin yung parang nandito tayo. Paano natin ito mabe-break, Sir June? Meron akong alam na ma-break natin ito. Una, tawa kayo ng tawa every morning. Kaya nyo yon? Tawa kayo ng tawa? Mga 5 minutes na tawa na kayo lang. Doon lang kayo sa room nyo para walang makakita. Para ma-energize yung ano nyo. Hmm. Alam nyo, ito talaga totoo. The most important thing na gagawin natin ngayon para makalabas tayo dyan sa nangyari sa atin. Kasi parang naging normal na yan sa atin eh. Alam naman natin kung ano yung gagawin natin. Alam na natin mag-STP, workshop, hindi ISO, leadership training. Alam natin yan na yan ang magpayaman sa atin. Pero tingnan mo mga distributor, hindi na umaatin, playing safe na sila, nawawala na yung faith. Bakit nawawala yung faith? Kasi akala nila sila yung gagawa ng pera. Hindi, si Lord yung magbibigay sa iyo. Si Lord, anong gagawin mo lang? Plant, water, and nurture. Yan lang yung gagawin mo. The growth, si Lord nang bahala. Pag hindi ka naniniwala dyan, talo ka. Pero pag naniniwala ka, alam mo, magtaka ka, bakit ang dami ko ng pera? Bakit yung pera? Money is overflowing to me. Ngayon parang, Lord, saan ba ako di ba yung mga taong natatakot sila na wala silang pera? Hindi yun eh. Hindi sila naniniwala. So para ma-break natin ito, gagawa tayo ng isang program na matinding program. Sino dito willing na sasali dito? Ano itong program, sir? Okay. Normally, gumagawa tayo ng 90 days program. Tama? Ano yung 90 days program na ginagawa natin? Yung parang a-attend ka lang, tapos kinabukasan sabi mo, ay, tapos na? Ganon ka na lang. Parang walang nangyari sa 90 days program. Sir John, 90 days program tayo ulit. Yan, nag-ano pa tayo, anong tawag doon? Nag-start up tayo. Ano ba tawag noon? Nilo-launch natin. Talagang banat si Sir June doon. Talagang lalabanan natin ito. Ganyan. Mga 6 days lang, wala ka na. 1 week lang, wala ka na. Yung sabi ko nga, para kang patay, 40 days, wala na. Di ba? Mga ganyan. Ngayon, gagawa tayo ng 90 days program. Pero ang assurance dito, makalabas ka dyan sa paniniwala mo ngayon, paniniwala na hindi tama sa ginagawa mo. Meron nagsasabi sa akin na distributor, Sir John, saan ba ako mag-umpisa? Where do I begin? Sabi ko, kanta yan. Where do I begin? Di ba? So yun, gagawa tayo ng 90 days program. Ready kayong maggawa? Ready kayo? Sinong gustong sasali mag 90 days program tayo ulit? Sige nga, tingnan natin si Ma'am May, si Ma'am Philaine, si Sarah, si Ma'am Lorna, sino pa? 90 days program. Sige, mag-isip muna kayo.
Itong 90 days program na to, ito yung commitment, ito yung ano dito. Hindi pwedeng hindi ka committed. Kasi pag hindi ka committed, sayang yung time mo. Hindi pwedeng hindi ka tawag nito, participate 100%. Bakit? Hindi mo siya maramdaman. Para lang itong 90 days na ginagawa natin dati. Hindi pwedeng naglalaro ka lang na parang somewhat may attitude ka lang. No, hindi pwede yun. But the assurance, makabuo ka ng organization. Number 1. Number 2, kikita ka. Number 3, sasaya ka. At number 4, connected ka sa source natin. And once na-align ka doon, sure ako, money is overflowing to you. Money is overflowing. You will experience abundance. Yes or yes? Excited kayo dyan? Parang umano yung balahibo ko. Imaginein mo yon. Money is overflowing pag na-break yan. Why? Because over-familiarity. Ngayon, eto yon. Bakit kakaiba itong 90 days program na gagawin natin? Ako ang nag-design dito, pero nag-hire ako ng ibang speaker na hindi lifestylers. Oh, tatakot na kayo, no? Sino yung tumaas ng kamay kanina? Hindi lifestylers. May mga coaches tayo at itong 90 days na to, kakaiba siya na 90 days sa ginagawa natin. Kasi lalaban talaga kayo doon sa field. Pwede? May mga coaches tayo na hindi sila distributor. They are trainers. They are coaches, mga expert na coaches. And one of our coaches na ano dito is si Coach Jason Merhilia. Next na coach natin dito, nakakausapin ko pa si GMD Eva. Next na coach natin, siya lang yung lifestylers, Mix Jose. And then, isa pang coach natin, si Coach Russ. Yan yung magtuturo sa atin. So, wala na si Jun Igot doon. Wala nang mga kayo yung kausap nila at delikado kayo pag hindi kayo nag-perform. Pero ang result, kakaiba ang result. 'Di ba? Ngayon, hindi lang yan. Hindi lang yan. Meron siyang, para maging ma-value nyo ito, meron siyang bayad. Tingnan ko yung mga mukha nyo, yung mga meron siyang bayad. Magkano, Sir Jun? Oh. Hold your breath. Hawak kayo sa upuan. Hawak kayo sa upuan. Magkano, Sir Jun? Alam mo, nung nag-aral kami sa 60 days program yon, 350,000 yung binayaran namin. 60 days program. And every week, nasa Maynila kami. Grabe yung lipad namin sa eroplano talaga. Every week. After that, nagbabayad. Yes, nagbabayad. Meron kasi pumasok na distract yung utak. Wala akong kopya eh. No? Yes, may bayad ito. So, kami 350. 60 days lang yon. Yung abundance ni Coach Russ, abundance training, 60 days din yon. 200,000 yun. Bago ka mag-abundance, hindi ka pwede mag-abundance pag hindi ka mag-breakthrough. Ang breakthrough is 36,000. Bago ka magka-breakthrough, hindi ka pwedeng hindi ka a-attend prerequisite yung discovery. And the discovery is 15,000. And discovery is only 2 days. The breakthrough is 3 days. Imaginein mo yun, 2 days, 15,000. And our program, this is 90 days program, but
ito yung babayaran nyo kasi mag-hire tayo ng mga coaches. Sa sasali lang, yung gustong lalaki, yung may paniniwala, yung gustong mabago yung buhay. This is only 15,000 pesos. 15,000. 1,500 for 3 months. Pwede niyong bayaran na staggered, pero kailangan niyong bayaran kasi mostly, pag hindi niyo binayaran, ako yung magbayad. So ngayon, hindi na siya pwedeng hindi niyo bayaran. Sa gusto lang naman. 15,000. So anong mangyari dito? Every week, meron tayong deep dive. 3 doon is online kasi taga Maynila yung mga speakers natin. And then, pang-apat doon, every week, every month, meron tayong deep dive na face-to-face. So, pag malayo kayo, kailangan nandito kayo sa Gensan for the training. So, 3 times kayo pupunta ng Gensan. Yan kang kaya nyo. If not, then okay lang naman because nasa sa inyo yan ang desisyon na yan. So, 15,000 pero kayo yung mamasahe mapunta dito. Sabi ko nga sa iba, yung malayo, yung sa Maynila, kukuha na kayo ng ticket. Kung ano man yung mapag-usapan natin na date, kukuha kayo ng ticket para malayo pa, para makamura lang kayo. No? Kasi yung Maynila, nasa 2,000 plus lang yun pag malayo pa. No? So, kayang-kaya naman. The most important thing is ikaw. Pero kakaiba ito. Kakaiba ito. And this is, dinisign ko ito for the distributor. At meron tumulong sa akin ng mga coaches. Alam ko maganda ito. Mas maganda ito sa lahat ng mga training na na-attendan nyo. Because this is a combination of the experiences sa mga coaches kung ano yung naranasan nila sa mga training or na-experience nila sa mga training. And you know what? Yung mga coaches, sila mismo nakaka-experience dito. So, ang kakaiba dito, iba na yung mag-guide sa inyo. Although nandyan ako naman ang gumawa ng module na to, pero nandyan sila para mag-guide sa inyo, para mahihiya naman kayo na hindi kayo magtrabaho. Sayang yung bayad nyo. Although dapat ang bayad niya 150,000, pero dahil mabait ako sa inyo, yan na lang ang bayad natin. It's only 15,000. What do you think? Now, tingnan natin. Tingnan lang natin kung siguro mag-isip pa kayo. Pero tingnan natin kung meron ba talagang sasali dito. Sige nga. Sino ba ang sasali sa goal na ito? Para ma-break, mabasag natin yung at parang tragedy sa atin na hindi natin alam na tragedy na pala ito. Sinong sasali? Sabi ni Ma'am Feli, I'm in. Thank you so much, Ma'am Feli. Sabi ni sino pa ba? Sige, type kayo dyan para mainggit naman yung iba. No? Si May, sabi ni Ma'am May, yes, Ma'am Marie, I'm in. Sabi ni May, okay ako. Oo, sino pang gustong sasali dito? Ronabel, yes, Ronabel. Yeah, kain siya ng durian at tuna. Yan. Your question? Yes, sige ma'am. Ma'am Philay. Before the 90 days will commence, so are we required to attend the discovery and the other thing, the other training? No. No, kasi lifestyles ito, hindi ito kay Coach Russ. Sila lang nire-request lang natin sila pero hindi pa sila nag-oo sa akin. Pero i-request natin sila mag-help dito. Nag-help naman ako sa kanila, baka hindi naman sila makahindi sa akin. If available sila. If not, we will find another coaches. So hindi kailangan kasi lifestyles ito, 90 days program ito. Pwede naman. So, sino pa? So, meron na tayong tatlo. Feli, Marie, apat. Ronabel and Ronabel. Lisa, game ako. Yes, wow. Si Ma'am Annalisa. Nandito si Ma'am Annalisa. Yes. Ma'am Annalisa, 5.
Wow! Grabe, galing. Bilib ako sa inyo. Sino pang sasali dito? Yung iba, pag hindi pa kayo nakaisip, siguro, we will, this, on Friday, IMD Meyes, until Friday na mag-isip kayo. Ang payment naman nito, huwag kayo matakot doon sa payment. What is 15,000? 'Di ba? Ang katakutan nyo, paano kayo mag-grow sa sitwasyon natin ngayon? Alam nyo ba na delikado yung sitwasyon natin? Kasi kahit ako, grabe, kung ano-anong ginagawa ko, bakit hindi natin ma-stretch yung self natin? Kasi over familiarity. Marami na kayong issue sa buhay at marami kayong issue sa mga apply ninyo. Yun ang challenge eh. No? So yan, hanggang Friday, pag-isip kayo. Yung payment scheme naman dito, no, pwede naman itong staggered, no? Like for example, staggered 5,000 a month, depende yan sa inyo. Kausapin lang natin si mga coaches natin na ito muna yung ano natin. Pero wag tayong mapahiya doon. Kasi hindi pwedeng hindi ka magbayad. Hindi ito katulad sa ibang training na yung ibang distributor hindi nagbabayad. Ito, mahihiya tayo kasi they will give their best. No? Mura masyado yan. Sobrang mura yan. Pero the return is kakaiba ito. So, it's up to you. Nandyan yan sa inyo. Just call us or message lang kayo sa akin, no? Or ka Ma'am Wendell para masiserve namin ano yung gusto niyo, tapos ano yung payment scheme niyo na gusto niyo. Kung bayaran niyo naman lahat, mas maganda, no? Bibigyan namin kayo ng 10% discount, hindi 40%, ha? 10% pag i-fully paid nyo kaagad. O, sabihin natin, Coach, ito lang ang ano nila, pero fully paid ka naman. O, see? Pero, folks, sasabihin ko sa inyo, kakaiba itong business na to. Okay? Remember, ito yung may question pa ba? Wala na? Wala na? Remember, alignment to our source is very important. And that alignment, yan yung magbibigay sa atin ng kasiguraduhan doon sa hinahanap natin na gusto natin. Again, the principle is, we will plant a tree, no? Plant a seed, and God will give us a tree. Si Lord na yung bahala sa growth na yan. In our business, no, it's not just about money. This is about becoming a person God's designs us. Yan yung pinaka-importante eh. No? Sabi ko nga kay Ma'am Beauty after ng siya, Ma'am Beauty, para ka ng pastura ah. No? Parang pastura si Ma'am Beauty, no? Because God's designed us. Diba? Ano yung gusto natin? When you stay connected, when we are staying connected with the source, diba? We will use also our gift. Kailangan yung purpose natin sa buhay. May gift ka naman eh. Ibigay natin yan. We will serve this. And we will remain faithful sa source natin. Because yung daily actions natin na ginagawa natin, alam niyo ano mangyari? Magiging yan eh. Parang normal na lang yan sa'yo kasi you are happy because you are fulfilled. It's natural. Diba? Because this is the byproduct of alignment. Ito yung byproduct ng alignment. Once you are aligned, ma-experience mo, nakakaiba doon sa ginagawa mo. Folks, 90 days program is the only solution para ma-break itong natin, experience natin ngayon. Mapalaki yung business natin, mapag-grow yung business natin. Because the only thing na mag-grow tayo, mag-grow yung business natin, is tayo yung mag-grow mismo. And once na mag-grow tayo mismo, then everything will follow. No? The only thing na mangyayari sa atin is ikaw. Paano ni mo masiserve yung purpose mo sa buhay
yung talent mo, yung ability mo, because yan ang gusto ni Lord na ibibigay mo doon sa tao. Our goal in this world is to give service. The only thing na gagawin natin is the alignment. Your faith, your work, di ba? And your service. And once na mangyayari yan, magiging number 1 yung team natin. Di ba? Number 1 yung team. Ngayon, kita yung pinakalas. Sabi ni Lord, di ba? You are not the tail, you are the head. O ngayon, nasa tail pa tayo. Aakyat tayo doon para magiging head tayo. We will be number 1 if we are aligned. And that alignment, alam nyo, ano yung possibility na mangyari yan? Doon sa pagkakaisa natin. Attend tayo ng mga training, functions, workshop, lahat na training na online, nandyan tayo, a-attend tayo, mag-invite tayo, dala tayo ng tao, saksak natin doon sa training, pipeline, yun sa pipeline natin, and sure ako na lalaki at lalaki yung organization mo. Diba? Yes or yes? So, congratulations sa lahat. Smile, smile, smile. Parang ano kayo, parang gusto niyo nang matulog. Palakpakan natin yung sarili natin. Yehey! Thank you so much sa inyo. At alam ko, the goal is papalakihin natin ito. Ako, excited talaga ako na papalakihin itong business na to. And dito ko makikita yung real na leader, no, sa gagawin natin na 90 days program. Kasi kakaibang 90 days program ito. So, alam ko, medyo madugo ito ng konti, pero alam ko yung result. Alam nyo, sasabihin ko na sa inyo, di ba? Times 10 or times 20 yung result after this event. Why? Because na-experience na ito na meron nang gumagawa nito. Mas maganda itong tinahi ko na training para sa atin. No? And this training is all about alignment. And once na-align tayo, si Lord na bahala doon sa growth. Ang importante lang, trabaho lang tayo para matutupad yun. Times 10, times 20, yung production natin dito, 1 month pa lang o 2 months pa lang, ROI ka na. ROI ka na. Sure ako doon. ROI ka na. Kakaiba ito. Kakaibang training ito. And I want you guys, ino-open namin ito sa lahat because gusto ng mga leaders na makarinig din kayo dito, and I'm so happy sa response nyo naman. So congratulations sa lahat, no? At yun lang yung ano natin, yun lang yung pag-usapan natin ngayon. I hope na align tayo. I hope na susupport pa rin kayo, no? June Igot pa rin, susuporta pa rin tayo kasi ito yung pinaka-goal natin, lalaki yung organization natin. So, God bless everyone, and I hope na magkita-kita tayo doon sa training. And Friday, no, Friday morning, malalaman na namin kung kailan yon o ilan kayo para i-announce na namin kung kailan tayo mag-start. And once na-announce na yon, yung mga malayo, kukuha na kayo ng ticket, no? Kasi isi-set na natin yung date, kailan tayo mag-umpisa at ano yung gagawin natin. No? Exciting? Yes, super excited. So yun yung mangyayari sa atin. So, congratulations, and to God be all the glory. Back to you, Ma'am Wendell. Nandyan pa ba si Ma'am Wendell? Pag wala na si Ma'am Wendell, magpe-pray na lang tayo. No? So, we will Dito have pa a naman, pray. Sir Joe. Ayan, si Ma'am Wendell. Ma'am Wendell, back to you. All right, thank you so much, Sir Jun, for that very insightful and powerful upcoming training. I know everyone is excited. Pa-type sa chat box natin if you are excited. Pa-type 1 if you are excited. Tingin ko nga, be, or baka natutulog kayo habang nakikinig kay Sir Jun. Ayan, si Ma'am Annaliza, Ma'am Marie, yun silang palang dalawa. Ayun, 1-1 kay Ma'am Feli. Si Ma'am Feli talaga extreme ang excitement niya. So, thank you so much everyone. And, ayan. So, let's take a photo muna. Mag-pray muna tayo. So,